Sa mapayapang lungsod ng Baguio, ang tinaguri ang summer capital ng Pilipinas na tanyag sa malamig na klima at nagtataasang mga puno ng pino na nagbibigay lilim sa mga kalsada. Sa isang liblib na sulok ng isang prestihiyosong unibersidad, kung saan ang mga lumang gusaling may arkitekturang Amerikano ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng mga puno, isang bangkay na walang ulo ang natagpuan. Ang pangyayaring ito ang nagbukas ng pinakamadilim na kabanata sa mahabang kasaysayan ng institusyong iyon. Ang insidente ay agad na yumanig hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi maging sa buong lungsod ng Baguio. Ito ay hindi lamang isang karumal-dumal na kaso ng pagpatay, kundi isang trahedyang hinabi mula sa mga sinulid ng bulag na pag-ibig, sakit ng selos, at puot na itinulak hanggang sa hangganan ng pagkatao. Saan nga ba nagtatago ang katotohanan sa likod ng makapal na hamog ng lungsod na ito sa kabundukan? At sino ang malupit na nilalang na nasa likod ng malamig at nakahihindik na krimeng ito? Bukang Liwayway, ika-15 ng Marso, 2025. Ang makapal na hamog na tatak ng Baguio ay bumabalot pa rin sa kampus ng Kolehiyo ng Arkitektura at Sining. Ang katahimikan ng madaling araw, matapos lamang tumilaok ang mga manok at bago pa man magsimula ang ingay ng lungsod, ay biglang pinunit ng histerikal na sigaw ng isang janitor. Ang nakakatakot na boses ay umalingaw-ngaw mula sa gusali ng lumang workshop o talyer, isang pasilidad na pamanang istruktura pa noong panahon ng Amerikano na nakatago sa likurang bahagi ng kampus. Isang lugar na matagal nang napabayaan, nababalutan ng alikabok ng panahon at mga gumagapang naligaw na halaman. Ang tanawin sa loob ng lumang talyer ay naging dahilan upang manghina at bumagsak ang nasabing janitor. Nanlambot ang kanyang mga tuhod sa isang iglap. Sa ibabaw ng malamig na sahig na gawa sa lumang baldosa na may mga bitak na, isang katawan ng batang babae ang nakahandusay at naninigas. Ang dalaga ay nakasuot ng university jacket na karaniwang suot ng mga estudyante. Gayunpaman, ang pinaka-nakasisindak na bagay na nagpapigil sa hininga ng sinuman ay ang pagkawala ng ulo ng biktima. Tanging ang malinis na hiwa, na tila napakalamig at nagpatayo ng balahibo, ang natira sa bahagi ng kanyang leg. Ang nakapagtataka, ang crime scene o pinangyarihan ng krimen ay masyadong malinis, halos hindi makatotohanan. Walang tanda ng panlalaban, walang malaking lawa ng dugo na bumaha tulad ng karaniwang makikita sa mga sadistikong pagpatay. Ang lahat ay tahimik, tila kinalkula at nilinis ng pumatay ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye. O marahil, ang lugar na ito ay entablado lamang kung saan niya ipinamera ang kanyang obra. Ang propesyonal at malamig na kalupitang ito ay agad na nagpakunot ng noo ng mga investigador mula sa Baguio City Police Office, BIFI, pagdating nila sa lokasyon. Ang balita ay kumalat kasing bilis ng apoy na tumutupok sa mga puno ng pino tuwing tag-init. Ang kapaligiran ng kampus ay naging balot ng lagim at takot. Ang mga estudyante ng arkitektura, na karaniwang abala lamang sa mga libro at paggawa ng mga scale model, ay ngayon nagkukumpulan, nagbubulungan na may mapuputlang mukha. Ang pagkakatuklas sa bangkay na walang ulo ay gumising sa isang nakakatakot na urban legend na matagal nang natutulog sa kampus na ito. Nag-umpisang magkalat ang kwento na ang lumang talyer ay itinayo sa ibabaw ng dating torture chamber noong panahon ng digmaan. At tuwing gabi ng Biyernes o kung maulap ang gabi, may mga nagsasabing nakakakita sila ng White Lady na walang ulo na paggalagala, hinahanap ang nawawala niyang bahagi ng katawan. May mga estudyanteng sumumpa na ilang gabi bago ang insidente, habang nag-o-overtime sila sa paggawa ng mga proyekto. Nakarinig sila ng malungkot na iyak mula sa direksyon ng bakanting gusali, na sumasabay sa ihip ng hangin sa mga awang ng basag na bintana. Ang mga mistikal na chismis ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa opisyal na ulat ng pulisya. Ang pagbabalot sa kasong ito ng hamog ng pamahiin ay lalong nagpalabo sa katotohanan sa pagitan ng realidad at kababalaghan. Agad na naglagay ng police line ang mga otoridad. Ngunit ang mga unang ebidensya ay halos wala. Sino ang biktimang ito? Bakit siya pinatay sa paraang napakarahas? Ang multo ba sa mga kwento at ang mamamatay tao sa totoong mundo ay iisa? May koneksyon ba sila? Kawalang katiyakan at takot ang bumalot sa lahat. Nang bumaba ang gabi sa lungsod ng Baguio, ang kampus ay lumubog sa nakabibinging katahimikan. Tanging ang dilaw na ilaw mula sa forensic team na masigasig na nagtatrabaho ang naiwan.
Upang hawiin ang mga mistikal na haka-haka na nagsisimulang bumalot sa kampus, ang Criminal Investigation Unit ng Baguio Police ay kumilos ng mabilis. Sa ilalim ng direktang utos ni Police Lieutenant Colonel Sergio Valderrama, isang veteranong investigador na kilala sa kanyang talas at kalmadong disposisyon na tila isang istriktong opisyal militar. Isang mahigpit na investigation circle ang agad na binuo. Para kay Col. Valderrama, walang puwang ang mga multo sa case file, tanging ebidensya at suspect lamang ang mahalaga. Ang pangunahing prioridad ay ang pagkakilanlan ng biktima, ang gintong susi upang mabuksan ang mga susunod na pinto ng misteryo. Isinantabi muna ang nakahihindik na katotohanan ng nawawalang ulo. Ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, at Forensic Identification ay nag-focus ng lubusan sa mga natitirang pisikal na katangian, fingerprints, tindig ng katawan, at mga personal na gamit. Sa gitna ng amoy ng antiseptic at lamig ng morgue sa Baguio General Hospital, BV, isang maliit ngunit vital na detalye ang hindi nakaligtas sa matalas na mata ng mga investigador. Sa maputlang kaliwang pulso ng biktima ay nakasuot ang isang pilak na pulseras na may pinong ukit, gawa ng mga lokal na platero ng Baguio, na may palawit na 3 malalaking titik, dit. Kasabay nito, isang ulat mula sa tagapamahala ng boarding house o dormitoryo, tungkol sa isang estudyanteng nasa huling taon na hindi umuwi mula pa noong nakaraang gabi ang nakarating sa istasyon ng pulisya. Ang nag-ulat ay ang kasama sa kwarto ng biktima. Ang boses nito sa telepono ay nanginginig pa sa takot. Binanggit niya na ang kanyang kaibigan ay nagngangalang Lia Patricio Mariano, isang graduating student sa kursong arkitektura, na kilalang maganda at matalinong campus crush. Ang bagay na nagpatayo ng balahibo ay ang detalyeng kanyang binanggit. Si Elia ay laging nakasuot ng pilak na pulseras na may inisyal ng kanyang pangalan, isang mahalagang gamit na hindi nawawala sa kanyang katawan. Ang mga piraso ng palaisipan ay sa wakas ay nagtagpo sa isang trahedya. Ang mga fingerprint na kinuha sa pinangyarihan ng krimen, matapos itugma sa datos ng National at University Records, ay nagbigay ng resultang hindi matatawaran, 100% match. Ang biktima ay si Lia Patricio Mariano. Ang unang tabing ng misteryo ay nahawi na. Ngunit sa halip na magdala ng kaluwagan, ito ay nagdulot ng 1,000 masasakit na katanungan. Si Elia ay dangal ng kanyang pamilya. Isang matalinong estudyante na naghahanda para sa isang thesis na punong-puno ng pag-asa. Bakit ang isang dalagang may kinabukasang kasing liwanag nito ay kailangang magwakas sa isang trahedya, kinatay na parang hayop sa loob ng isang abandonadong talyer? Walang sinuman ang nag-akala na sa likod ng kanyang perpektong imahe ay may malaking alon na naghihintay na lulunin ang lahat. Ang dulo ng investigasyon ay agad na lumipat sa pribadong buhay ni Elia. Ang mga investigador ay kumilos upang halughugin ang kanyang inuupahang kwarto sa lugar ng Cabinet Hill, isang lugar na puno ng mga tirahan ng estudyante. Kabaligtaran ng tanawin ng malamig na kamatayan sa lumang talyer, ang kwarto ni Elia ay puno ng sigla ng kabataan, mga 3 perspective drawings na hindi pa tapos sa mesa, mga istante ng libro na puno ng architectural magazines. At mga dingding na tadtad ng mga larawan niya na nakangiti ng malapad kasama ang mga kaibigan habang nagmumotor sa mga bundok ng Cordillera. Dito lumitaw ang pinakamahalagang susi. Ang cellphone ni Elia ay nakalatag pa rin sa study table sa tabi ng tasang may tuyong kape. Salamat sa digital forensic techniques, nabuksan ng pulisya ang passcode ng device at napasok ang lihim na mundo ng biktima. Ang kasaysayan ng usapan sa Messenger ay nagpapakita na si Elia ay may malalim na relasyon kay Hadi Navarro, isang kaklase na kilalang gwapo at nagmula sa isang tanyag na pamilya. Ngunit nakasingit sa pagitan ng matatamis na mensahe ng pag-ibig, ay may mga mensahe ng terror mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman nito ay puno ng baliw na pagsiselos at put. Ambisyosang bata ka. Hindi ka nababagay sa kanya. Lumayas ka sa buhay niya kung gusto mo pang hawakan ang diploma mo. Sino ang misteryosong nilalang na ito? At ang perpekto bang relasyong ito ang naging ugat ng trahedya? Ang bilog ng hinala ay nagsimulang kumipot. Si Hadi Navarro ay agad na ipinatawag sa himpilan ng BIF. Sa harap ng mga investigador, ang matipunong estudyante ay gumuho. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagdaloy nang malaman niyang ang kanyang kasintahan ay namatay sa karumal-dumal na paraan. Nagbigay si Hadi ng isang napakatibay na alibi.
Noong gabi ng insidente, siya ay nasa isang family reunion at prayer service sa bahay ng kanyang kamag-anak sa La Trinidad, Benguet, na pinatotohanan ng maraming saksi. Subalit, ang salaysay ni Hadi sa gitna ng kanyang paghikbi ay nagbunyag ng isa pang madilim na anggulo. Inamin niya na bukod kay Elia, nakatatanggap din siya ng espesyal na atensyon, na minsan ay sobra at nakakasakal, mula sa isang babaeng propesor sa kolehiyo ng arkitektura na nagngangalang Rina Castillo. Si Propesor Rina ay isang batang babae, dalaga, at napakagaling sa kanyang larangan, ngunit may personalidad na napakasarado at perfectionist. Sa una, inakala ni Hadi na ito ay simpleng paghanga ng guro sa isang mahusay na estudyante. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang mga tingi ni Maam Rina sa kanya ay nagpapahiwatig ng obsesyon na nakakatakot. Si Elia ay makailang ulit na nakaramdam ng pagkailang at nagreklamo sa tila walang basehang puot na ipinapakita ni Maam Rina sa kanya tuwing thesis consultation. Lumitaw na ang pahiwatig. Isang kagalang-galang na propesor at mga mensahe ng pagbabanta na amoy bulag na selos. Mayroon bang koneksyon ang dalawa? Kasabay ng proseso ng interogasyon, ang Cybercrime Unit ay nagtrabaho ng walang tigil sa loob ng 24 oras. Ang paghahanap sa numero ng nagpadala ng mga mensahe ng terror ay pansamantalang natigil dahil ang numero ay isang disposable na hindi rehistrado ng tama. Gayunpaman, sa pamamagitan ng triangulation ng mga cell towers, nagawang matukoy ng mga investigador ang lokasyon kung saan ipinadala ang mga mensahe. Isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang lahat ng mensahe ng terror na bumabagabag kay Elia ay ipinadala mula sa iisang lokasyon, sa loob mismo ng kampus ng arkitektura. Ang salarin ay hindi ibang tao, kundi isang ahas sa loob ng bakuran. Agad na iniutos ni Ed Cole Valderrama ang masusing pagsusuri sa mga footage ng kampus sa nakalipas na linggo. Daan-daang oras ng recordings ang inubos ng namumulang mga mata ng mga pulis na kulang sa tulog. Ang tiyagang iyon ay nagbunga. Eksakto sa oras na naipadala ang mensahe ng pagbabanta, nakuhanan ng TV sa koridor ng faculty room si Rina Castillo na nakaupo mag-isa. Ang kanyang mukha ay seryoso habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa screen ng telepono. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya o smoking gun ay nagmula sa isang lumang TV sa likurang gate na daanan patungo sa abandonadong talyer. Noong alas -8:47 ng gabi, ika-14 na ng Marso, ang gabi ng pagpatay, isang malabong anino sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste ang malinaw na nakuhanan. Si Propesor Rina Castillo ay nakikitang kausap ang estudyanteng si Elia Patricio Mariano. Hindi nagtagal, inakbayan ni Rina si Elia ng tila pamilyar, at silang dalawa ay naglakad patungo sa kadiliman ng lumang talyer, ang blind spot mula sa paningin ng kamera. Iyon na ang huling imahe ni Elia habang buhay. Ang lahat ng pahiwatig, mula sa testimonya ni Hadi, lokasyon ng signal ng telepono, hanggang sa TV, ay ngayon itumuturo sa iisang pangalan, Propesor Rina Castillo. Isang warrant of arrest at search warrant ang agad na inilabas. Nang gabing iyon, ang malamig na hamog ng kabundukan ay bumalot sa lugar ng Outlook Drive at Mines View, ang eksklusibong lugar kung saan nakatira ang mga elitista ng Baguio. Walang tunog ng sirena, tanging ang hanay ng mga sasakyan ng pulis na walang marka ang tahimik na bumagtas sa dilim. 15 minuto ang lumipas, pinalibutan na ng SWAT team ang condominium unit sa ika-12 na palapag. Nakatayo si Tete Cole Valderrama sa tapat ng pinto. Ang kanyang tingin ay matalim at malamig. 3 malakas na katok ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang pinto. Lumabas si Rina Castillo. Taglay pa rin ang kanyang aura ng pagiging intelekwal at elegante habang nakasuot ng sutlang pantulog. Ang kanyang mukha ay nagpakita lamang ng bahagyang pagkagulat. Ano po ito, sir? Bakit gabi na kayo nang bubulabog? Ang kanyang boses ay labis na kalmado. Tila hindi niya alam na isang bagyo ang wawasak sa kanyang buhay. Ngunit nang basahin ni Valderrama ng malakas ang warrant of arrest para sa kasong murder, pagpatay na may pagpaplano, sa ilalim ng revised penal code, ang katahimikang iyon ay nabasag sa isang iglap tulad ng salamin. Mabilis at taktikal ang naging paghalughog. Ang marangyang kondo ay puno ng magagandang architectural models, ngunit terasa ay malamig.
At tama nga, sa kanyang pribadong silid-trabaho, natagpuan ng mga investigador ang kanilang hinahanap, isang malaking cutter na pangmodelo na may talim na kumikinang. Kahit na ito ay nilinis ng maigi, sa ilalim ng AC light ng forensic team, ang mga mikroskopikong talsik ng dugo ay lumiwanag bilang saksi sa krimen. Mas nakakakilabot pa, sa likod ng isang false wall kung saan nakalagay ang mga display ng scale models, natagpuan ang isang itim na garbage bag na naglalaman ng damit na may mansa ng dugo na basta na lamang nilabhan, at ang ACE card na ginamit sa pananakot. Nang ilapag ang mga ebidensya sa mesa, ang maskara ng pagiging perpekto ni Rina ay nadurog. Siya ay napaatras, na out of balance, at napaupo sa sahig na gawa sa parquet. Ang kanyang mga mata ay blankong nakatitig sa cutter. Ang malamig na tunog ng posas na kumabit sa pulso ng propesor ang naghudyat sa katapusan ng kanyang pagtakas. Ang kasong yumanig sa Baguio ay sa wakas nalutas na. Sa loob ng 4 na sulok ng kulay abong interrogation room ng Baguio City Police Office na soundproof, ang hangin ay mabigat at nakakasakal. Tanging ang tiktak ng orasan ang naririnig. Tila nagbibilang pababa sa pagguho ng kaluluwa ng isang tao. Kaharap si Det. Col. Sergio Valderrama at ang mga matitibay na ebidensyang hindi mapasusubalian, hindi na napanatili ni Rina Castillo ang maskara ng kanyang katahimikan. Ang naunang katahimikan ay nabasag ng pira-piraso. Gayunpaman, sa halip na luha ng pagsisisi ang umagos mula sa mga labi ng babaeng intelekwal, bumaha ang puot, selos, at baluktot na luhika na malalim nang nag-ugat sa kanyang isipan. Ako ang gumawa. Panimula ni Rina. Ang kanyang boses ay paos, ngunit malinaw at nakakapanindig balahibo. Pero hindi ninyo maiintindihan. Ang nakikita lang ninyo ay isang kaawa-awang estudyante, pero ang nakikita ko ay isang magnanakaw. Isang magnanakaw na walang hiya na ninakaw ang obrang pinaghirapan kong buuin. Ang pag-amin ni Rina ay naglantad ng isang distorsyonadong panloob na mundo. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Hadi Navarro ay hindi ordinaryong romansa, kundi isang possessive obsession na narsisistiko. Itinuring ni Rina ang kanyang sarili bilang ang manlilikha, at si Hadi ay ang perpektong materyales na kanyang hubugin upang maging isang dakilang arkitekto sa ilalim ng kanyang paggabay. Ang presensya ni Elia Patricio Mariano ay isang bitak sa kanyang perpektong disenyo. Sa mata ni Rina, si Elia ay isang dalagang inosente at mababaw na hindi karapat-dapat na tumabi kay Hadi. Nang mabigo ang mga mensahe ng teror na paghiwalayin sila, nagpa siya ang kaluluwang arkitekto, sa loob ni Rina na burahin ang pagkakamaling ito magpakailanman. Sa gabing iyon ng lagim, inakit niya si Elia sa likurang gate sa pamamagitan ng dahilan na mayroon siyang nahanap na bihirang reference book tungkol sa Art Deco architecture noong panahon ng Amerikano. Isang paksang kailangan ni Elia para sa kanyang thesis. At ang mga librong iyon ay nakatago raw sa lumang bodega ng talyer. Dahil sa buong tiwala sa estado ni Rina bilang propesor, pumasok si Elia sa bitag ng kamatayan ng walang kaunting hinala. Sa loob ng kadiliman ng gusali, nang magsara ang bakal na pinto, ipinakita ni Rina ang kanyang tunay na anyo bilang isang mamamatay taong may malamig na dugo. Inatake niya si Elia mula sa likuran ng biglaan, hindi binigyan ng pagkakataong lumaban ang biktima. Matapos kitilin ang buhay ng dalaga, ang malamig na kalkulasyon ng isang arkitekto ang umiral. Alam ni Rina na kailangan niyang antalahin ang pagkakakilanlan ng bangkay upang makabili ng oras sa paglilinis ng ebidensya. Ang malaking cutter na matalim ay naging kasangkapan upang gawin ang pinakakarumaldumal na aksyon, ang paghiwalayin ang ulo ng biktima mula sa katawan. Nilinis ko ang lahat ng pulido at presisko, tulad ng pagtatapos ko ng isang scale model, malamig na saad ni Rina. Binalot niya ang ulo sa patong-patong na plastik at itinapon ito sa ilog balili na nooy mabilis ang agos dahil sa ulan sa gabi. Kampante siya na ang maruming tubig ay magdadala ng kanyang mga kasalanan patungo sa dagat. 5 buwan ang lumipas, ang paglilitis kay Rina Castillo ay ginanap sa Baguio City Hall of Justice, na humatak ng atensyon ng publiko sa Pilipinas na hindi pa nangyari noon. Nakasuot ng orange na detainee vest, nakatayo si Rina sa harap ng hukuman na walang ekspresyon ang mukha. Sa loob ng korte, ang nakakadurog pusong iyak ng mga magulang ni Elia Patricio Mariano ay nagpatahimik sa lahat dahil sa hapdi. Ibinagsak ng hukom ang maso, ang tunog ay tuyo at matigas tulad ng kidlat.
Ang nasasakdal na si Rina Castillo ay napatunayang nagkasala ng walang pag-aalinlangan sa kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Iginawad ng hukom ang hatol na reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo na walang pribilehiyo ng parol. Ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas ay naibaba na naging tuldok sa buhay ng isang henyong propesor na naging halimaw. Gayunpaman, ang hatol na iyon ay hindi kailanman makakapaghilom sa sugat ng pamilya ng biktima, at hindi rin ito mabubura ang madilim na mansa na bumabalot sa kasaysayan ng prestihiyosong kampus. Ang pagbagsak ng maso ng hukom ay umalinggaw, matatag at malamig na tumapos sa paglalakbay ng buhay ng salarin. Ngunit, ang dayandang ng tunog na iyon ay hindi kailanman makapagpapahupa sa malalim na pighati ng mga naiwan. Para sa mga magulang ni Elia Patricio Mariano, kahit ang habambuhay na pagkakulong ng pumatay ay hindi maibabalik ang kanilang mahal na anak sa kanilang mga yakap. Gayon din sa pamilya ni Rina Castillo, nawalan din sila ng anak magpakailanman, nawalan ng isang dangal dahil lamang sa pagkabulag ng puso na walang katapusan. Ang kaso ay sarado na, ngunit ang anino ng lagim ay mananatiling nakabakas sa lungsod ng Baguio na laging maihamog. Ang lumang talyer ay maaaring gibain upang burahin ang mapait na alaala. Ang mga kwento tungkol sa White Lady ay maaaring unti-unting kumupas. Ngunit ang kwento ng madugong love triangle na ito ay magiging sugat na hindi mabubura sa kasaysayan ng unibersidad. Ang Ilog Balili ay patuloy na aagos ng tahimik, bumabagtas sa lungsod, dala ang mga lihim ng pait na inaanod patungo sa malawak na karagatan. Maraming salamat sa pagsunod sa kwentong ito. Ito ay hindi lamang isang kaso ng pagpatay, kundi isang malalim at nakakatakot na paalala tungkol sa manipis na hangganan sa pagitan ng pag-ibig at obsesyon, sa pagitan ng katinuan at likas na kasamaan. Pahalagahan ang buhay, matutong kontrolin ang emosyon, at huwag kailanman